Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Parsha o Torah portion natin ngayong linggo. Ngayong araw ng Sabat na kung saan lahat tayo ay nagpapahinga at handang makinig sa ating Panginoong Yeshua Masiya, na kung saan sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. At ito po ang araw na kung saan ating inilalaan para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, pananalangin, pakikinig, at ganun din pamamahinga. So, ganun din po, paalala ko rin po yung sa Hebrews chapter 4 verse 9 to 10, sapagat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon, matapos niyang likhain ng lahat ng tao. Ako po inyong lingkod, Sister Debbie Corrello with Brother Richard Season, sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At para sa overview ng tatalakayin ngayon sa atin ni Brother Richard, ay dadako po tayo. Ang Torah portion natin ngayon nakasentro sa Book of Exodus, ika-15th reading from the Torah na may pamagat na Bo, na ibig sabihin ay come o halika, lumapit. Ang title nito ay mula sa halaw sa unang verse o versikulo ng ating pagbasa na, na kung saan mababasa natin, "Then the Lord said to Moses, Come to Pharaoh, for I have hardened his heart." Yan. Exodus chapter 10 verse 1. Ang portion na ito ay nagsimula sa conclusion and narrative ng 10 salot na pinadala ng Panginoon. At binigyan din ng instruction ng mga Israelites para sa Passover and the unleavened bread. Ito yung history ng Passover and unleavened bread. And also, kung tingnan natin kung ano yung mga nangyari, kung bakit kailangan marami pang mangyari bago pumayag si Pero na palayain ang mga Israelita sa mga kabanatang ito na nababasa natin sa ating Torah portion. So bago ang lahat, dinigin natin si Brother Richard para sa paunang panalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at ma-discuss at maihayag ang inyong salita, ang Parsha Bo, na kung saan ay pinapapunta si Moses at ma-discuss yung huling tatlong plagues na ipinataw mga sa Ehipto at sa Pharaoh dahil sa kanilang katigasan ng puso. Ano nga Panginoon, ang inyong salita ay makarating sa mga pusong uhaw na naghahanap ng katotohanan, at nawa Panginoon ay matulungan niyo kami paano namin ito mai-apply sa aming pamumuhay upang kami po ay makapamuhay at makapagbigay ng lugod sa inyo at glory. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, ang coverage natin ngayon, Parsha Bo, no? So, Exodus 10:1 to Exodus 13:16. Dito ay diniscuss sa parsha na to yung huling tatlong plague, o salot na pinadala. At yun nga, yung huling tatlo ay yung locust, tapos yung darkness, bago yung death, death of the firstborn. Makita natin dito na pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh
Pero kaya marami nagtatanong kung bakit pinatigas ng Panginoon ng puso ni Pharaoh, bakit siya pinarurusahan, ano? Kung babasahin nating maigi ang naunang mga narratives, ano, yung mga si Pharaoh mismo nagpatigas sa puso niya ng ilang beses. Parang hinayaan siya ng Oo, Panginoon. dahil sa gusto niyang matigas ang puso niya, Sige, eh, okay. di, inayaan na Okay rin siya lang. ng Panginoon, no? Di sige, gawin na natin, patigasin pa natin lalo, no? So, yun ang makikita natin dito kapag pinatitigas natin ang puso natin sa Panginoon, ano? At minsan Sabihin, binibigay niya ayaw yung nang hilig eh. makinig. Oo, ayaw mo makinig. O sige, ituloy mo yan. Bibigay talaga Minsan, sa yung ganun, gusto mo. sige, gusto mo yan ha, ituloy mo yan. Ngayon, ayan na, magsasuffer ka na ngayon. Ano? Yun ang mahirap dito, ang desisyon ng isa ay apektado lahat. No? Ito ay totoo ito sa lahat ng maraming bagay. Kapag ang isang leader ng bansa o ng community o pamilya, ang padre de pamilya o magulang, ano, ay gumawa or patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi dapat, ay apektado ang pamilya at ang kanyang sa case dito buong bansa, no? Buong Egypt. Wala namang kinalaman yung mga Egyptians pero sabit sila eh. Makikita rin natin yan sa mundo, kung anong mga ginagawa ng mga leaders, maski sa Pilipinas, apektado yung lahat, no? Kaya, pero makikita natin dito na hindi lang ang mga tao ang nagsasuffer, kundi pati rin ang leader mismo, no? In this case, namatay din ang firstborn son ni Pharaoh dahil sa kanyang katigasan ng ulo, ah, at katigasan ng loob. Ang nangyayari rito, mula't mula pa, kapag ka nahihirapan siya, hihingi siya ng tulong kay Moses, ipanalangin mo ako, Eka, alisin itong salot na to. At kapag ka naalis na, balik na naman sa dati. Mm. Oo, mayabang ulit, parang walang nangyari, tsamba lang, nagkataon lang yung mga pangyayari. Parang gano'n, no? Tapos, nangyari ulit, hingi ulit tulong, nung, nung okay na ulit, balik na naman sa dati. So, yun ang problema, at yan ay reflective yan, hindi lang ni Pharaoh, no? Kundi ng maraming tao, kung hindi man lahat, ay karamihan sa mga tao ay ganyan. Ah, Darating tayo sa panahon na kung saan ay may unos, ano, problema and everything. Tapos, grabe yung panalangin natin, maalis ito. Pag naalis, balik ulit sa dati. Ganyan din yan, Sister Deb, sa ano sa Pilipinas, ano. Pagka alam natin na bagyuhin ng Pilipinas, maraming bagyo, pero parang maraming tao hindi pa rin natututo. Ang mga materyales na ginagamit, mga patsi-patsi lang, Mm. o hindi finifix ng Kasi nga, maayos. ang tanong sa bahala na. O parang Bahala ng pagka Panginoon. maganda ng panahon, parang hindi naman darating yung bagyo, no? Pero pag dumating, Darating. balik ulit, ano? And that is true. Reflective yan sa kahit sa personal na buhay natin, ano? Minsan, pag okay, parang ayos lang eh. Sige, darating, ano, pag dumating na yung problema, eto na. Ganyan po ang nangyayari, no, dito. Nakikita yung problema, darating yung locust. Ah, ang problema, in this case, dumating na yung unos ng darkness. Nung darkness na yan, ano na eh, kumbaga final warning na eh. Kumbaga, parang isipin mo, parang blackout na ano eh, kahit umaga, walang araw. Ano? Tumatayan na ang katapat. Oo, oo. Tumatayan na Ang ang mga katapat. nangyayari sa Biblia, hindi lang ito basta kwento, hindi lang ito basta propesiya, kundi ito ay reflective din sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ano? Ah, maraming warning ang Panginoon, maraming warning sa atin, hindi pa rin tayo nakikinig. Hanggang dumating na sa point na may darkness na hindi na natin tuloy nakikita yung liwanag eh.
na-harden na yung puso ng tao, kaya kumbaga sureball na yung kasunod na ano na parusa, yung death, ano. So yun ang iwasan natin. Kaya natin inaaral lahat ng ito para matutunan natin. Kapag hindi tayo natuto sa lesson dito, we are bound to repeat the history, yung nangyayari. Hindi lang po ito kwento ng Biblia, hindi lang po ito kwento sa Israel. Ang treatment kasi na minsan sa Bible, religious lang eh. Hindi talaga siya parang guide na ano parang pang ano lang ito, pang ano lang, parang feel good. Pero ang Biblia po ay ito ay mga teachings ng kung paano tayo na mabubuhay ng maayos. Kaya nga sinabi sa sa Joshua 1:8 do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything that is written in it. Para daw maging careful tayo. Kasi guide ito eh. Tapos ang kasunod nun, you will be prosperous and successful. Ang pagbabasa ng Biblia, hindi lang po ito basta parang compliance or feel good something. Kailangan natin ito sa parang bala natin ito pag dumating ang panahon na tayo ay magkakaroon ng unos, no, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng testing or madadamay tayo sa parusa ng leader natin o ng community natin. Um, Ito yung baon natin. Ang isang classic example nito ay si Job, ano? Nung last Shabbat, Sister Deb, diniscuss ko Mm. yung Book of Job at grabe ang mga pinagdaanan ni Job, ano? Pero siya ay nanatiling tapat kahit nangyari sa kanya lahat kasi naging careful siya na panghawakan ang salita ng Panginoon. During the time ng kanyang testing, nung nakikipagdebate na siya sa mga kanyang mga kaibigan, ay makikita natin na ang Torah ang nasa puso ni Job. Hindi ito basta lang mga 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 kasi tingin ng iba para si Job parang hindi naman Jew, hindi naman Hebrew. Parang ano lang siya, mabuting tao lang talaga. Hindi, may Torah sa puso niya. Yun ang ano ron. Kaya makikita natin ang salita, sinasabi niya na hindi siya bibitaw sa Panginoon kahit ano mangyari. Kahit mawala pa lahat yan, hindi siya bibitaw. So, baon natin ito sa kung ano man ang mangyari at nangyayari o mangyayari pa yung itong mga salita ng Panginoon. Yung mga story ay hindi lang po ito story, kundi ito ay account na kung saan ay pwedeng maging salamin natin, no? Dito, marami rin pinag-utos dito ang Panginoon na gusto ko maging clear, no? Kasi very clear yung instruction na ang mga Hebrew, mga Israelites, anak ni Israel, ay dapat kumuha ng Passover lamb para sila ay makaligtas, ano. So ilalagay yung dugo ng isang perfect na lamb, 1 year old na male lamb, at ang dugo nito ilalagay sa lintel tsaka sa doorpost, ano. So yan ang ano, no, yung lintel tsaka yung lintel sa taas saka yung doorpost na ganon, parang chai, parang chet, letter chet ng Hebrew na representing life, ano. Chai is life. So pag pag sabi ng Panginoon, pag nakita ko na may dugo ng lamb ang doorpost nyo, ipapass over ko kayo. Hindi ang ano rito is sabi niya, I will have mercy. Ang Hebrew deep meaning talaga ng Pesach is I will have mercy, no. Anyways, pero merong stern instruction. Huwag kayong lalabas.
Bawal lumabas. Pag lumabas ka, patay ka. Yung Patay. ano ron eh. So, ito po ito'y reflective din ito ng isa pang teaching, isa pang ano sa Torah. Yun yung tinatawag na yung city of refuge, no? Na kapag ikaw ay nakapatay ka ng accidental, tapos tumakbo ka sa city of refuge, hindi ka nalalabas doon, hindi ka pwedeng puntahan ng Avenger, ng Blood Avenger. Ngayon, pag lumabas ka ron, mamamatay ka. Pag napatay ka, your blood is in your own head, no? So, anong ibig sabihin nito? What does it even mean sa atin, ano? Itong blood, ano na ito? Kasi ang katuruan ng karamihan sa mga kapatiran ng mga simbahan na andiyan dyan, ano? Na kapag ikaw ay ligtas ka na forever, wala ka ng ano, hindi ka na you don't, walang makakapag unsave sa Ganun eh. So, kumbaga kahit anong gawin mo, whether you like it or not, save ka. Yun ang problema. Which is yeah, very unbiblical, no? Um, Ligtas ka kapag nasa loob ka ng bahay sa loob ng ano na habang pinapanish ang Egypt, ang mga Israelites ay ando doon sila, nakaligtas sila. The moment na lumabas sa loob, patay sila eh. Papatayin sila, mamamatay sila ron. So, ganun din po 'yan sa atin, ano. Ang ating pananampalataya, ang salita ng Panginoon ay parang city of refuge. So parang yan din yung tinatawag na may blood sa lintel saka sa doorpost, ano. Na pag pumasok tayo diyan, nag-comply tayo. Kailan mag-comply tayo sa utos ng Panginoon? Yun ang unang-una ron. Kung kahit Israelite sila, kung hindi sila nagkaroon hindi sila nag-celebrate ng Passover, hindi sila naglagay ng blood sa doorpost nila, patay din sila. Yung firstborn nila patay din. Yung So, firstborn. firstborn son, oh. Apektado Ganito rin. sila nung Oo. So, sumpa. may parusa. Salot. May parusa pa rin. It doesn't matter kung sino ka, no? Kaya marami ring mga mixed multitude, yung mga hindi Israelitas na sumunod sa utos ng Panginoon na nakaligtas, Naligtas. walang namatay sa kanila, no? So ito ang gusto kong ipunto rito. Maliligtas lang tayo kung susunod tayo sa utos ng Panginoon. By simply believing that Jesus is God, by simply believing that Yeshua is God, at inaccept po siya as Lord and Savior, but you're not keeping His commandments. Sorry to say, pero malayo ka sa katotohanan. Kasi unang-una, parang niloko mo lang ang sarili mo. Panginoon mo si Yeshua, Panginoon mo si Jesus ka mo, pero hindi mo naman sinusunod ang kanyang utos, no? So, yun ang una ron. Pangalawa, kung lalabas ka, sumunod ka na, okay, nakasunod ka, tapos hindi ka na sumusunod ulit. Lumabas ka eh. Dun sa ano na yun eh. Then, your blood is in your own head. Yun ang ibig sabihin nun, ano? So, that's one point. Another point ay dito, kahit hindi ka Israelita, kahit hindi ka Hudyo, sabi ng Panginoon, kapag gusto mong mag-celebrate ng Passover, dahil gusto mong sumunod sa Panginoon dapat magpatuli ka. Dapat may iisa lang ang rule, iisa lang ang law ng native-born na Israelite at yung goyim, yung stranger na makikisali, yung dayuhan, no? Hindi pwedeng yung dayuhan ay may sarili siyang batas. Hindi pwede 'yon, no? Dapat pareho. So, kapag ang isang tao gusto niya sumunod sa Panginoon, dapat susundin niya yung Torah. Hindi pwede yung, ay, dapat ang mga Hudyo maging Kristiyano para Mm. maging isa tayo. Hindi pwede yon. Ikaw yung sumasali, dapat ikaw yung, Tayo yung sasali sa Israel. yan, oo. So, hindi yung baliktad na, dapat, ano sila, dapat mag-celebrate ka na ng Christmas, ng New Year, kumain ka ng Iba din baboy. yung yung illustration ng Panginoong Yeshua tungkol sa grafting, grafted in. Oo. Yan, Tayo oo. yung nag-graft Oo. sa Israel, yung vine Yan, mismo si Yeshua. yan, oo.
So dito makikita natin na ang utos ng Panginoon, sabi niya forever ito. Kapag ka Mm. hindi ka nag-celebrate ng Passover, tapos o nakitaan ka ng unleavened ng leaven sa panahon ng unleavened bread, sabi niya you will be cut off from among your people. Ang Hebrew word doon ay chara, meaning to cut off. Hindi lang basta cut off yun eh. Hindi lang basta fellowship yun or something na, oh, na out of fellowship, tapos ganun. Actually, it's more. Ang belief system ng mga sages, ano, yung mga sinaunang nagtuturo, hindi lang basta na cut off ka sa community mo. Mm. It could also mean na ang buhay mo pwedeng i-cut off. Pero ang pinaka-worst talaga, yung ma-cut off ka sa second life. Ang ibig sabihin, kasi hindi clear kung saan ka ma-cut off. Pag sinabing you will be cut off from among your people, it could be anything eh. Pwedeng fellowship, pwedeng tanggalin ka sa community, pwedeng mamatay ka, o pwedeng even second death. Ibig sabihin, hindi ka nakasama sa millennial kingdom o sa new heavens and new earth. Eh, alam na kung nasaan ka. So, nakakatakot pag-assume na, oh, di ba, lahat naman tayo mamamatay, mauuna lang ako. Doon na lang tayo magkita. Eh, paano kung hindi pala? Di ba? Kaya ang Mm. mga tao walang fear of God kasi masyadong sinenticize ng mga nagtuturo kuno ng Biblia. Kayo ligtas na, okay na kayo, wala na kayong Oo. gagawin, ligtas Just na kayo. acceptance Oo, ay acceptance, ano na, okay ka salvation na. na. Ganon eh. Hindi tinuturo ang sumunod sa mga commandments. Hindi tinuturo ang mga bagay-bagay. Ano. So, puro feel good lang. Kaya maraming miyembro eh. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Parang maganda yung turo mo Parang ligtas na pala ako, wala na akong gagawin. So, ay paminsan-minsan bibigay ako sa iyo, ganon, kung masaya ako, tapos may blessing. Maraming blessing tuwing nagbibigay ako ng tithes and offerings ko, maraming blessing. So, pero hindi talaga 'yon hindi talaga 'yon. You're being induced to do something na maniniwala ka sa bagay na hindi talaga tinuro ng Panginoon. So, 'yun ang mas nakakatakot doon. So dito sa parsha na 'to, ang parsha itself, it means ang sabi doon parang go kasi go to Pharaoh, di ba? Pero actually yung tabo, ang bow is either come or go. Pwedeng pumunta ka o pwede kang lumapit. Kaya pag ang isang mga term pag nasa Israel ka, tabo, tabo. Ibig sabihin, halika, halika. Ah, so, pwede kang pumunta sa kanya o pwedeng punta tayo. Parang ganun ang dating. You go, pero actually hindi lang you go, let's go. Sasamahan ka ng Panginoon. So, nung sinabi ng Panginoon, you go into all the nations, hindi niya sinabi na "Os, punta lang kayo. Ganon. Kaya nga sa dulo ng verse sabi niya na I will be with you. Ibig sabihin Mm. tayo dalawa, kasama natin siya pag pumunta. So, anong point dito? Habang sumusunod tayo ng commandments ng Panginoon, hindi tayo sumusunod ng tayo lang. Pati siya sumusunod din. Um, Ibig sabihin, kung ano man ang rule na related sa commandment na yon is being done not only by us, kundi by everyone that is following, and even the Lord Himself. Kasi siya nagsabi nun eh. So, gagawin din niya, including yung promises. Yung I will be with you. Yun ang sabi niya ron eh. It's very clear dito na yung leaven ay hindi dapat ay makita sa gates natin ano. So hindi lang ito basta during the time of Feast of Unleavened Bread, kundi it's a reminder na maging conscious tayo sa sin, maging conscious tayo sa defilement, maging conscious tayo sa little commandments ng Panginoon kasi it matters, no? Importante sa kanya, dapat importante rin sa atin. 'Yun ang mga ano doon, ano. Um, Itong chapter na 'to, actually reflective din ito sa future na mangyayari. Makikita natin na towards the end, ano, yung mga angelic being na galing sa abyss. Ibig sabihin sila yung mga naparusahan, kinulong sila sa abyss. Binuksan yun eh.
sa Book of Revelation. Lumabas sila headed by Apollyon or Abaddon, no? Apollyon in Greek, Abaddon meaning the destroyer. Ang mga itsura nila parang mga locust. Mga locust sila. Parang ganun ang dating nila, mga horses na parang mga locust sila. Kasi ano ito ito yung punishment. Tapos ando dun din yung darkness. Yung may darkness na great darkness sa towards the end din. And then of course yung death, no? Death ng maraming tao, even animals, hindi may spare. So reflective ito Pero ang mga Israelitas ay ligtas sila sa Goshen. Hindi sila ni rapture. Ando dun lang sila, pinoprotektahan lang sila ron. While may darkness sa mundo, sa Egypt, sila may liwanag sa Goshen. Tapos habang pinapatay ang mga Egyptians, ang mga Israelitas nagpa-party, pero party na solemn, hindi yung party na wild, na Hmm. Ang disco. na parang disco tsaka wild, hindi ganoon Ready sila, nakabihis It's sila, a hindi sila, gathering. Yeah. oo, Gathering. naka-ready sila. Kasi they have to be ready to go. Yun ang ano ron, ano. So, part ito ng sa Psalms 23, ano. Yung you prepared the table before me in the presence of my enemies. So ito yung ito yung mangyayari towards the end of time na kung saan magkakaroon ng great Passover, great banquet of the Lamb habang ang mundo ay pinapanish. Merong banquet. Yun ang ano ron. Ano. So, itong kwento na to, kahit paulit-ulit natin nire-remind tayo. In a lifetime, ilang beses lang ba natin to mauulit? Yun ang ano. Kasi minsan parang, ulit-ulit, ulit-ulit. Pero kahit magsimula ka ng bata ka pa, sabihin natin, nagsimula ka ng maaga, 1 year old, hanggang ilang beses mo lang ito mauulit itong kwento na to. Kung nabuhay ka man ng 100 years old, 100 times lang. It's Hmm. not really much. Lalo na yung mga nagsimula nung huli na. Ilang beses mo lang maririnig? 5, 6, 10, 20, then that's it. Bye-bye na. Bye-bye Earth, di ba? So, it's very important na wag tayong magsasawa na pakinggan natin ang story, no? Not only to mention na marami tayong natututunan, nakikita rito. So, ano ang concept na tinuturo dito? Kapag tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon, dapat Hmm. i-observe natin into the details. Hindi lang yung malalaking commandment, kundi pati yung maliliit na commandment like, yun nga, yung walang leaven. Maliliit yun Hanapin mo lang yun. Magkakaano lang ba naman maglinis-linis, di ba? Pero dun sa mga maliliit na bagay, dun nagkakasubukan Minsan maganda lang sundin yung malaki kasi obvious paano yung maliliit, di ba? Doon nakakapuwing yung mga maliliit, yung hindi nila ginagawa yung mga ano. Kasi doon sa maliit, doon Oh. actually may death penalty. Kapag Nasa nakitaan ka ano yun sa James, even if you obey the whole law and yet you break one, offend you are a in one lawbreaker. Oo. one point, Oo. at Oo, one point. sabi nga ng Panginoon sa Matthew 7:19, ano? If you break the least of these commandments and teaches others, you will be called least in the kingdom. Isipin mo yung list tapos ginawa mo, tapos tinuro mo sa iba. So, yun ang ano ron, ano? Dapat maging careful tayo. Kaya, sabi dito, Tapos meron din Brad yung even if you obey the whole law and yet offend in one point, you are guilty of all. O yung you're kanina. guilty of all. You Oh. are Kasi, guilty of all. yun ang So, parusa baliwala niya. yung mga ibang mga sinusunod natin kung yung mga detalye ay kahit malilita hindi natin Yeah, pinapansin. yeah, no. Kasi dyan nagkakasubukan sa mga maliliit. Hindi naman ibig sabihin na maliit lang susundin mo, i-break mo yung malaki. Mas malaking tama mo pag malaki rin yung ano, di ba? Pero ibig sabihin The best dito, pa rin na pag sumikapan natin na walang matira, walang maiwan doon sa mga yeah. commandments Yung na talagang inaasahan ng Panginoon na susundin natin. yan, no. Talagang magawa natin lahat
to the details, ano. Kaya nga sabi ni Job talagang ginagawa niya lahat ng kanyang lahat ng utos bakit nangyari sa kanya. Mm. Pero it's beside the point Kasi one way or Kaya sabi another, niya, sabi, napaka-imposible na gawin yung lahat. oh, Pero, oh, lalo pa yung kasabihan na, sabi ng isa sa apostol, sinong maliligtas? yan Dahil nga Oo, kahit alam nila na hindi nila perfectly nasusunod ang utos ng oo. Panginoon. Well, may mga Pero may sabi mga niya, with nakakasunod. God, Oo, sabi ni Yeshua, with God, nothing is impossible. kaya nga. Pero And ang also, point doon, I can do all things through Christ, through Yeshua, who uh, strengthens me. yeah. Pero ang ano kasi may mga perfect na tao talaga si Job was perfect, Si si Abraham, Noah was perfect, si Abraham perfect. Maraming perfect Kaya lang ang perfection kasi sa tao, iba ang concept niya. ibang connotation. Ibang ano niya, ibang intindi niya. Si Yeshua nga na perfect Tingin nila glutton and drunkard and friend of Oo, unbelievers. hinahanapan nila ng Oh, ng yung paglabag. yun ang Wala silang makita. yun ang hindi ang nakikita nila, ang lakas kumain nito tapos manginginom, tapos mga kaibigan, barkada puro mga Oo, sinners. tapos hindi Oh, nahugas ng kamay. hindi naghuhugas ng kamay. Hindi, ang mga hindi naghuhugas ng kamay, mga disciples siya. Si Yeshua naman naghuhugas. So, pero ang point doon is inahanapan yung mindset ng tao iba, ibang mindset Hinahanap ng, nila ah, yung Panginoon, no? So, kahinaan. doable ang maging perfect yung tao kasi ang definition ng tao ng perfect kahit minsan kahit kailan hindi ka nagkasala. Ang concept ng Panginoon, hindi ka na nagkakasala ngayon. Makasalanan ka nun pero ngayon hindi na, perfect ka na. Yung tao, nagkamali ka nung minsan nun, hindi ka na perfect kahit kailan. Ang Panginoon, makasalanan ka daw malaking part ng buhay mo pero itong portion ng buhay mo ngayon ay wala ka ng kasalanan, so you're perfect. Yun ang concept na yun Yung magkaiba yun. Kaya ang iba, ay since nagkasala na ako, wala na akong pag-asa. So, grace na lang ang akin. Yung ibang concept ng tao, no? Pero ang grace is only given to the obedient. Ang mercy is given to the repentant. Magkaiba Helpless. yun The helpless, Oo. repentant person. Sa yung repentant, ibig sabihin nagsisisi ka ng kasalanan mo, kaya ka binigyan ng mercy, ng Pag hindi niya mercy. kayang bayaran yung kasalanan Oo. niya. Yung grace naman price yan ng mga obedient people. So kaya grace and mercy, those people na pwedeng masave sa through grace and the other one are through mercy. Dahil repentant sila. So yun yung dalawang ano na yun. Either way, ah makakapasok ka basta gagawin mo yung commandment ng Panginoon. Yun lang naman ang ano ron Yun lang naman ang pinag-uutos niya. So, dito sa Parsha Bo, no, it's very interesting kasi parang it's an invitation, 'di ba, ang Panginoon, come to me, all of you who are heavy laden Yes. and who are tired and heavy laden, I will give you rest. Tabaw din yun Tabaw, come, come. Yun ang ano. Go. Tapos yung ano naman, nung nakapag-rest na siya, Bo naman. Bo, let's go. Let's go Go. into all the nations and I will be with Go you. unto the whole world. Yeah, go into the world and Go. teach them everything that I have commanded you and I will be with you until the end of the age. So, it's two things. Teach them to obey. Ini-invite tayo na lumapit sa Panginoon at sa Kanya tayo pumunta at sundin natin siya. At the same time, commandment din to na once na nakalapit tayo sa Panginoon, pinapupunta naman tayo, ituturo naman natin sa iba. Kasama pa rin natin siya. Either way, either we come or we go, kasama natin ang Panginoon. So yun ang beauty na itong parsya na to Kasi two ways siya It's a one Mm. word na you either come or go. Pero it means the same thing. Sa Panginoon pa rin. Very clear yung commandment dito na yung first tsaka seventh day ng Feast of Unleavened Bread ay dapat walang walang trabaho. Diba? It's ano siya yung tinatawag na
special Sabbath siya. Pero Mm. the whole 7 days, dapat walang leaven na makikita sa atin, ano? So three commandments 'yan. Tapos, kakain ng Hindi kakain unleavened ng may bread leaven, every day. dapat walang Pag leaven 7 days. ang bahay, ang area, tapos kakain ka ng unleavened bread. Tatlo, no? So, yung with regards naman sa circumcision, very clear naman ang sinasabi ng Panginoon na kapag gusto mong mag-observe ng Passover o kakain ka ng Passover lamb, dapat circumcise ka. Pag hindi, hindi ka pwede. During the time ng mga apostol, ah, sa Acts 15, nagkaroon ng debate tungkol diyan kung kung required ba sa salvation ang circumcision. So hindi. Kasi marami nang naligtas na hindi naman circumcised. Sila Noah, hindi naman circumcised sila Noah. Si Shem, hindi din. Si Eber, hindi din. Si Abraham, nung naligtas siya, hindi pa siya circumcised. Mhm. Pero ito yung ngayon, yung circumcision comes after Abraham o during the time of Abraham na naging itong seal sa atin, sa mga lalaki especially, na ng ano ng commit ng covenant sa Panginoon. Ngayon, in as much as hindi siya salvation issue, pero may limitation. One is hindi ka pwedeng kumain ng Passover lamb. Kaya in-institute Sister Deb yung Lord's Supper, yung bread and cup lang para sa mga Gentile converts. Hindi Mga Gentile, yung non-Jews. na-convert. Galing sa That's Gentile na not convert. Um, so, ngayon, since hindi sila magpa-circumcise, hindi rin sila pwede kumain ng Passover. so, yung nagpa-practice pa lang, yun yung mga uncircumcised. Yan, no. So, sa mga circumcised, And all the Filipino na, siyempre, karamihan, circumcised, dapat karamihan. pala, nag-ano sila ng Oo, Passover. yan, no. Passover dapat, oh. So, Mm. yan ang importante diyan. So, Kaya, hindi nila inaabil yun. hindi Kasi, nila, pasok sila dun eh. Pasok supposedly, sila sa requirement. kaya lang, again, hindi lang yung circumcision, kundi yung meaning nito. Kung saan yung keeping the commandments. Oo. Mm. Kaya dapat Tapos, aware tayo sa ano ng ano. sinabay na din doon yung circumcision of the heart. Yan. Actually, Um, ang una talaga diyan is circumcision of the heart. Pero ito, mm, Sister Deba, ayon sa Ezekiel chapter 40 to 48. Ando doon yan eh. Sa Millennial Kingdom. Sabi ng Panginoon, ang pwede lang makalapit sa Kanya, yung both circumcised in the flesh and circumcised in the heart. in the heart. So, kung hindi ka circumcised in the flesh, pero circumcised ka in the heart, doon ka lang sa medyo malayo-layo ng konti. Huwag kang lalapit sa Panginoon. Doon ka sa medyo... Kaya meron ding disadvantage. Tapos, Mm. hindi ka rin pwede mag-asawa ng Levite woman. Oh. Tapos, hindi ka pwedeng kumain ng Passover lamb. Yon. So, may mga limitations, no? Kaya, Pero, hindi naman yun hindi siya actually salvation issue. nagkakasala o Oh, desalvation. Hindi rin what is... siya tungkol Oo. sa kasalanan. Hindi naman, hindi naman. Ah, pero ang ano, kaya nga si Apostol Pablo, Parang provision na lang na binigay uh, para ma para matanggap yung lahat kahit uh, yung mga nananampalataya. it's another level ng obedience yun ano. So, kaya nga si Apostol Pablo after ng debate ng Acts 15 sa Acts 16 pag alis niya ulit nakita niya si Timothy, sinircumcise niya. Akala ko ba hindi na kailangan circumcision, di ba? Kasi, ah, ano pa rin, kumbaga, importante pa rin siya. Hindi Requirement lang na siya rin. salvation issue, pero importante pa rin sa maraming bagay. Yan, ano. So, dito makikita natin ang importance ng obedience. Kasi ang obedience would save lives. Ito, kung meron tayong matututunan ngayon sa araw na to, sa parsya na to ay isang salita lang. Obedience leads to life. It saves people, no? Pag hindi,
may kalalagyan. So wag na nating antayin yung kalalagyan, ano? Sumunod tayo, minsan kahit di pa natin naintindihan, yung mga mixed multitude, Sister Deb, di naman nila naintindihan kung anong ginawa. Nakimarites lang. Mm. Anong ginagawa niyo Pero, dyan? oo, Naglalagay pero kami ng naligtas ano eh. sila. Ay, gawa na rin kami. Hindi nga nila Mm. naintindihan eh. Pero, along the way, maintindihan na nila. So, obey now, and then learn later. Understand later. Kasi Wala, mamaya, wala tayo tinamaan later. ka, di mo alam kung bakit ka tinamaan. So, yun, ano. So, kaya lang, medyo wala na tayong oras yata, Yes, Sister Deb, okay. ano? Okay, Brad. So let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So mapapansin natin, the whole duty of man, it means lahat ng tao ay required sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya patuloy tayong nagbabasa, pinag-aaralan ang Torah, buong taon upang hindi tayo makalimot at patuloy nating maalala ang kahalagahan ng pagbabasa at ng pagsunod sa kalooban sa mga instructions ng ating Panginoon. And remember, yung pagiging obedient leads us to righteousness, and the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are upon their cry. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa Parsha Bo na natutunan namin ngayon na nawa ay maisabuhay namin na ang pagsunod sa inyo ay nagbibigay ng buhay, hindi lamang po sa pangsarili namin, kundi sa aming pamilya at sa mga taong nakapaligid sa amin. At ganun din po ang consequence ng mga taong tinitigasan nila ang kanilang puso. At ito ay lalong tumitigas sa kanilang puso patungo sa kapahamakan at pati lahat ng nakapaligid sa kanila, ang kanilang mga mahal sa buhay ay napapahamak din. At ang nawa Panginoon ay magpatuloy kami na manatiling tapat sa inyo, na patuloy kaming sumunod para hindi kami malihis ng landas. Muli, binibigay po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechecha Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha v'kunecha. Yisa Adonai panavelecha v'yesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ating pong tinalakay ngayon ay ipopost natin sa ating Facebook page, Light of Messiah, Sorcerer Ministries, and also sa Pinoy Messianic Facebook page ni Brother Richard. At patuloy natin enjoy ang araw ng kapahingan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwello with Brother Richard Season sa kabilang linya na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. shalom.